Pinky, meron ngayon temporary lull dito sa batuhan na nangyari kaninang ilang minutes ago. Nag-umpisa ang lahat, Pinky, kasi ang mga informal settlers na ito ay nagsabing aalisin nila yung kanilang barikada. Subalit ang pulis ay nagpumilit na alisin ang barikada dahil nga nakaka-disturb na ito dito sa flow ng business dito sa May Agham Road. Partikular na yung Ombudsman at yung Philippine Science High School. Ang sinasabi ng mga pulis ay dapat nang buwagin yung kanilang barikada at nung ayaw ng mga illegal settlers, informal settlers na alisin yung kanilang barikada ay saka na umusad ang pulis at sila'y pinaurong hanggang sa nagkaroon nga ng batuhan. Sinasabi ng mga pulis na hindi sila nagpaputok, ni warning shot daw ay wala silang ginawa. Ang mga informal settlers naman ay nagsipagbato ng mga malalaking tipak ng bato, gayon din ang mga kahoy at mga Molotov bombs. Yun ang kanilang mga binato at nakita ko yan mismo, Pinky. Sa ngayon ay sinasabi ng mga pulis na medyo nagre-regroup lang ulit itong grupo. Sila, mula doon sa kanto ng Quezon Ave at Agham Road ay naririto na sila, napaurong na sila sa dulo mismo ng Agham Road. Nakaantabay pa rin ang pulis. Makikita mo dito sa aking likod, Pinky, ang mga pulis na siya pa rin nakaantabay dito. May mga SWAT din na pinadala na, gayon din ang mga bumbero, pero ang mga informal settlers ay patuloy holding their ground at sinasabing hindi sila aalis at hindi aalisin ang kanilang mga barikada. Samantalang ang ibang pulis naman ay sinisikap na yung ibang mga residente dito ay papasukin sa kanilang mga bahay nang sa gayon ay hindi na makadagdag pa sa kaguluhan. Wala pa naman tayong nakukuha ng report tungkol sa kung meron nga ba may nasaktan na dito sa scuffle na nangyari at batuhan na nangyari. Malalaman natin yan mamaya, Pinky, sa aking pagbabalik. Pinky. Sorry, so para lumalabas sa report mo na kahit papano nagtatagumpay itong pulis dahil nakakapag-withdraw yung mga informal settlers. Medyo palayo na sila ng palayo mula doon sa barricade na kanilang sinetap noong una. Doris? Tama ka dyan, Pinky. Actually, kakaunti lang itong mga nagtayo na... Yes, Pinky. Actually, kakaunti lamang itong nagtayo ng mga barikada. Marami sa mga residente ay nakatingin lang at nandoon lang sa mga bahay-bahay nila. Pero nung nagsimula ng umabante ang pulis, malalaman natin, Pinky, na nagsimula ang lahat nung uminit na ang ulo ni Colonel Sanchez. Siya yung in charge dito sa mga pulis dahil dumating yung sasakyan ni Ombudsman mismo. Hindi pinaraan ng mga informal settlers ang sasakyan ni Ombudsman kung kaya't ito ay umikot. Doon na nagsimula, nagbigay na ng orders ang pulis na paurungin na sila o pag-withdrawin. Actually, meron ding mga taga-Commission on Human Rights na dumating dito upang makipag-mediate. Subalit, walang nagawa ang pag-mediate na yun ng mga taga-CHR kung kaya't nung sinabi nila ng mga informal settlers na hindi sila uurong at samantalang ang pulis naman ay sinasabing masyado na silang nakakaabala sa trapiko, ay doon na nagsimula ang kaguluhan. Tama ka, Pinky, na medyo successful ang pulis at napaurong nila. Dito na nga, malapit na nga sa dulo ng Agham Road, naroon yung mga informal settlers. Subalit ang inaasahan ng mga pulis, ang mga ito ay nagre-regroup lamang. At marami pa sila, Pinky, kung makikita mo ito, meron pang truck ng soft drinks dito sa tabi ko. Ito mismo yung ginamit nila. Kumuha sila dito ng mga bote at yan ang mga pinagbabato sa pulis. Oo, at ito mismo, at andi dito yung ibang mga residente, makikita natin, ilang metro lang, 2 metro lang yata ito ang layo nila sa pulis at nag-aantabay sila kung ano pa ang susunod na mangyayari. Kung sila ba ay pauurungin pa ulit ng pulis, ay makikipagbatuhan na naman daw sila at hindi sila aalis dito. Pinky? Doris, ikaw ba yung lumalapit dyan sa mga informal settlers? Kasi andyan na sa likod mo. Safe pa ba yan na makalapit ka dyan? Sa ngayon, Pinky, ay safe dahil makikita mo, andi dito sila. Papakita ko naman, andi dito ang mga informal settlers. Ito yung mga nakikipagbatuhan sa pulis. Samantalang ito naman ang pulis. Nasa tapat mismo ng Philippine Science High School. Diyan muna sila nag-antabay kung ano pa ang susunod na order sa kanila ng kanilang mga hepe. Dahil ang kanilang sinasabi sa akin kanina ay kung talagang makakasagaban na sa daloy ng trapiko at wala nang mangyayaring business transaction dito at maski doon sa Ombudsman ay talagang paaalisin sila. Ginawa nga nila yan
kung kaya't kanina ay napaurong na nila. Konti na lang ito, Pinky, at dulo na ito ng Agham Road. Oo. Pero makikita pa rin natin, bagamat pinapasok na yung ibang mga residente sa kanila mga bahay, ay andi dito pa rin nga sila. Sandali lang, titigil na muna tayo dito. Mamaya mag-umpisa na naman. At yun na nga, sinasabi ng mga, ina-expect ng mga pulis na nagre-regroup lamang ang mga ito. At nag-iipon ng kanilang kumbaga ay matatawag na bala. Yun nga ay yung mga bato at mga kahoy. Ganon din yung mga isinukot nila na plastic ng pasintabi na ng mga ihi at saka yung kanilang mga pinaglinisan ng isda. Yun ay sinukot nila at pinagbabato rin sa mga pulis, Pinky. So sa ngayon, Doris, ikaw lang ang tanging gumigit na sa informal settlers at dyan sa mga pulis. Ikaw lang yan. Tama yan, Pinky, pero meron din tayo mga kasamang, may mga kasama rin tayo mga taga foreign press. Kami lang yung nandito na nasa gitna nga ng kalye. Sa pagitan nga ng mga informal settlers na medyo ngayon nag-iinit na naman. At yung mga pulis, kaya medyo lalayo na muna tayo ng kaunti, Pinky. Alright, Doris, mag-ingat ka dyan at maraming salamat sa iyo. Thank you so much.